30% ng mga pamilya sa bansa ang pwedeng maghirap sa panahon ng krisis ayon sa Philippine Institute for Development Studies. At ngayong may krisis sa Middle East, binabantayan sila pati ang mga middle-income family na hindi saklaw ng ayuda. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang krisis na likha ng giyera sa gitnang silangan dama hanggang sa isang tahanan sa barangay Sacred Heart sa Quezon City. Si Aling Lorena, naabutan naming nagpapahangin sa labas ng kanyang bahay. Dito rin ako sa labas para tumipid sa kuryente. Kailangan madiskarte ka, kung hindi, wala. Gutom. Isang kahig santo ka. Ang nangyayari kasi sa, di ba, kikita ka. 2 araw lang, wala na. Partida pa yan ha, dahil 3 sa 5 miyembro ng kanyang pamilya ay may hanap buhay. Si Aling Lorena Labandera, ang 2 anak niya, isa construction worker at barangay tanod naman ang isa. Nasa 15,000 pesos ang kabuang kita nila sa isang buwan. Ang pamilya ni Lorena, yung tinatawag na low income but not poor sa definisyon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa batayan kasi ng PSA, ang maituturing na mahirap ay yung may kita na mas mababa sa 13,873 kada buwan para sa pamilya na may 5 miyembro. Dahil lagpas dito ang kita ng pamilya ni Lorena, hindi sila maituturing na mahirap pero sila yung madaling masadlak sa hirap sa panahon ng krisis o matatawag na vulnerable. Meron po tayong mga pamilya na posibleng yung nasa laylayan lang po na pwedeng isang mangyayari, bababa sila, magkaroon ng isang sakuna, like bagyo, mawalan ng trabaho, ang tumataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa giyera sa gitnang silangan. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, nasa 10.9% lang ang kasalukuyang mahirap sa bansa. Pero higit na marami o 30% yung vulnerable o pwedeng maghirap sa isang iglap. Ang mga bahagdan ng mga pamilya na maaaring maging mahirap sa hinaharap ay nasa halos 30%. So ibig sabihin, parang triple. Kung low income po kayo, ang bandang nasa 40% ang chance na kayo ay maging mahirap. Ayon naman sa isang ekonomista, lumabas din sa kanilang pag-aaral, kahit hindi maituturing na mahirap ang isang pamilya, maaring may miyembro itong mahirap dahil sa maliit na share na nakukuha niya mula sa income ng pamilya. Sa webinar kung saan pinresenta ang mga pag-aaral na ito, dumalo rin ang Department of Social Welfare and Development na nagsabing binabantayan din nila ang kalagayan ng middle-income families. Pinunto rin nila na hindi lang dapat income ang sukatan ng pag-aaral ng kahirapan. Nakatuon po yung pag-aaral sa income-based measures ng vulnerability. Mas maganda rin po sana kung nabigyang pansin yung iba't ibang salik tulad ng access sa quality service, education, kondisyon ng pabahay. Sa pagdinig naman ng Kamara, tinalakay din ang epekto ng krisis hindi lang sa mahirap kundi sa middle class. May isang sektor na hindi natin maaaring kalimutan, ang middle class. Itong sektor na kadalasang hindi saklaw ng ayuda kahit sila'y nalulunod din sa pagtaas ng bilihin. They are one major crisis away from falling below the poverty line. Sagot naman ng Department of Finance, we recognize that hindi lang naman ang mahihirap ang naapektuhan nito. But I would like to note po na if ever there will be interventions or more subsidy to be provided, not just to the vulnerable sector, but to also include the middle-income classes, we need the revenues as well. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.